afternoon, my dear brothers and sisters. It is true that this parable is about faithful servants. It is true that this parable is about people having been entrusted with talents, with coins. And it is true that this parable is reminding us that we too have received something from the Lord, and that the Lord will demand accounting from what He has given us. That is the general message of the parable. Pinagkatiwalaan at may pananagutan. May ipinahiram ang Diyos sa atin, mayroon tayong tungkuling palaguin ang ipinahiram na ito. Whatever we have, whatever talents we have, whatever resources we have, those are gifts. And in the end, the Lord will require accounting. Kaya madalas ko sabihin, hindi ba kumisan nakakatakot din humingi ng blessing sa Panginoon? Kasi maraming blessing, mas malaki ang pananagutan. Mas maraming pagpapala, mas malaki ang ating responsibilidad. So, totoo yon. At yon ay magandang paalaala sa atin. Pero, dagdag ko sa pagninilay natin ngayong tanghali ay yung inugali ng isa sa mga pinagkatiwalaan. Sabi niya, Sir, here is your gold coin. I kept it stored away in a handkerchief, for I was afraid of you, because you are a demanding man. You take up what you did not lay down, and you harvest what you did not plant. Totoo na itong aliping ito ay pwedeng tignan bilang isang hindi mapagkakatiwalaan. Totoo yon. Pero mag-o-offer ako sa inyo ng isa pang interpretation. Hindi ito originally sa akin, nabasa ko lang. Narito ang isang alipin na alam niya na ang kanyang amo ay hindi mapagkakatiwalaan. Umaani nang hindi niya itinanim. Masamang tao, hindi makatarungang tao. At yung kanyang hindi pagpapalago ng ipinagkatiwala sa kanya ay maaaring kanyang pamamaraan ng hindi pakikiisa sa kasamaan ng kanyang amo. That is a possible interpretation too. This is a man who did not want to cooperate with evil. He knew that his boss was doing something wrong. And instead of cooperating with what his boss is doing, he decided to get out of the picture. That is also a good reminder to us. Do we cooperate with people who do evil? Kasi kapag tayo ay nakiisa sa gumagawa ng masama, kasama na rin tayo sa paggawa ng masama. Maaaring hindi natin direktang ginawa yung kasalanan, pero yung hindi natin pagkibo, yung pagiging walang pakialam, o kaya kumisan, yung pakikinabang sa kasalanan ng iba, nagkakasala din tayo. We cooperate with evil when we did not do anything to fight evil or when we benefited from the evil act. So mga ginigiliw kong kapatid, dalawa ang paalaala sa atin ng Ebanghelyo. Una,
pinagkatiwalaan tayo ng Diyos, ano ang ginagawa natin sa mga ipinagkatiwala ng Diyos sa atin? Ikalawang paalaala, may tungkulin tayong umiwas sa masama. May tungkulin tayong labanan ang kasamaan sa pamamagitan ng hindi pakikiisa dito. Amen.